Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, sit down vlog na naman ang gagawin natin ngayon mga kamay. So, bago tayo tumungo sa pinaka-main vlog natin, so announcement muna tayo ngayon. At gusto ko lang batiin si Tito Rodri Madrigal ng happy birthday sa mga viewers natin dyan sa premiere mamaya. Batiin natin sa comment section si Tito Rodri Madrigal kasi nag-birthday po siya. At wish ko lang kay Tito Rodri Madrigal always good health at ingatan niyo po palagi ang sarili niyo, pati po si Tita Lina Madrigal at more birthdays to come. At yun po, tsaka si Chong Jebot mga may congratulations kasi meron siyang ginawang parang charity, yung nagpakain po siya, feeding program po ba yun. So congrats kay Chong at syempre nag-share siya ng blessings dahil nagkaroon po siya ng blessings. Congrats kay Chong at yun nga, paano na yan Chong? Arat na, balik na tayo sa Kubunoto. So kumbaga pag may chance mga may babalik tayo doon. So hopefully magkaroon tayo ng magandang schedule sa duty ni Madam Arel. So ngayon mga may meron sa akin nagtatanong kung pwede na ba daw ba mag-apply sa monetization kahit hindi pa po 4K 1K subscribers, 4K watch hour kung hindi pa na-release yun. So pwede na po mga may. So merong in-open up na feature si YouTube na pwede na po mag-apply pero sa perks lang po yun mga may. So yung super thanks, super chat, super sticker, membership, yung join button, so pwede na po sila doon na mag-apply kahit wala pa pong 4K. So pero doon sa ads commercial o sa ads monetization is still 1K subscribers, 4K watch hour po para po makapag-apply kayo. So kung gusto niyo na magkaroon ng mga ganung perks, pwede na rin, kaso lang doble po ang pag-apply niyo. So doon sa perks pwede na kayo mag-apply, second sa ads naman, so doble kayo. Kung ako, I would suggest na antayin na lang po natin na ma-reach yung 1K tsaka 4K para isang apply na lang po mga kamay. So anyways mga kamay, dito na tayo sa pinaka main vlog natin. So namili ako mga kamay ng kasama natin sa Short Family ng mga vloggers. So kasi alam niyo na mga kamay na all throughout dito sa community natin or sa different communities na hindi lahat is maganda na po yung takbo ng channel when it comes sa views. So kumbaga titingnan natin ito sa mga mga kasama natin Short Family kung okay pa ba yung takbo ng channel nila, kasi baka may mga viewers tayo na pinapatronize itong mga vlogger na to para makita niyo po yung information nila kung nasa magandang katayuan po ang channel nila. Kasi ako mga kamay, sa sarili ko medyo tagilid na ako, pero yun nga, we're not losing hope mga kamay. Tuloy-tuloy lang sa pag-vlog kasi alam ko na sa sarili ko mga kamay na makakatalisod ako ng mga vlog mga kamay. So at the kumbaga pag nag-move forward lang tayo. So at saka mga kamay, road to $400 na po tayo, kaya supportahan niyo po ako mga kamay. So don't skip ads. So anyways mga kamay, eto 8 pong pinili ko dito. So randomly i-discuss natin. So lahat ng details natin makita niyo po sa screen para masundan niyo po ako, at kinuha ko po yung details na to sa kanilang channel. So ang natin dito is RPM is $2 per 1K sa lahat po dito sa mga vloggers na sinelect natin. At the same time mga may, at the end of this discussion, irarank po natin sila kung sino nasa number 1 hanggang nasa dulo po mga may. So lalagay din natin sa screen para makita niyo po. So panay mga may, umpisa na po natin ang ating discussion. So yung una sa listahan, walang iba kundi si Kabungot Official. Si paring Kabungot, meron siyang 103K na subscribers. So nakapag-vlog na po siya this September ng 12. So September 18 na po ngayon, medyo parang hindi siya agresibo sa pag-upload niya si paring Kabungot. So baka nabibisi sa pagpagawa ng bahay niya at sa lupa niya. So anyways, nakakuha na po siya ng views count ng 204,500 views. So pag kinuha natin estimated revenue niya by the views, that's around $409. So not bad mga kamay, kasi almost lampas ng Subway, maganda po ang nakukuha niya na revenue. So pag kinonvert po natin sa Philippine peso, which is ang palitan po ngayon is 56.81, that's around 23,235.29 pesos. So maganda na po yan mga kamay. Pero kung ikukumpara natin sa mga previous months na revenue ni paring Kabungot, mas mas malaki po yun compared ngayon. Kasi actually mga may bare months na ngayon, dapat
umapaw na yung yung revenue ng mga content creators, kaso lang hindi pa siya talaga nagpipick. Yung views talagang bagsakan. So hopefully makabawi kaming lahat. So ngayon dadako na tayo sa number 2, si Kabugoy, si Jeremy Perez mga kamay. Meron siyang 88.5k na subscribers. Nakapag-vlog lang po siya this September ng 7. So grabe, hindi ko alam kung bakit hindi nag-upload si Kabugoy. So baka may nabisi rin sa personal. So ang views count niya po is pumapalo lang po ng 53,800. So sobrang baba po niyan mga kamay. So pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around $107.60. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 6,112.76 pesos. Itong estimated revenue niya ni Kabugoy, pang small YouTuber po ito mga kamay. So kumbaga sila kasi mga kamay, hindi na sila nakaka-categorize na small YouTuber. So medyo nasa mid na po sila. So kung ito lang nakukuha nila this month, medyo mababa po yan, sobra sa kanilang channel mga kamay. So hopefully makabawi si Kabugoy kasi meron pa naman 12 days na natitira at sana maratsad niya yung pag-upload. So yun, next na tayo mga kamay. Pangatlo, si Jox MTV. So meron si Jox is nasa Mindanao, kasama yung editor niya si Migs. Meron siyang subscribers count ng 71.7k. Nakapag-vlog na po siya ng 18. So halos daily vlog po siya si Jox. Kasi as of now ang nakuha nating details. Ang views count niya po is pumapalo na po ng 197,400 views. So kumbaga ako medyo tingin ko is mas malaki yung views ni Jox compared dati kaysa ngayon. Medyo tone down din, mababa. Pag kinuha natin estimated revenue ni Jox by the views as around $394.80 mamay. So medyo mababa yan mamay. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 22,428.59 pesos. So kumbaga ito mamay, ang kung ko i-estimahin ko mamay, medyo kalatian na to sa nakukuha ni Jox mamay sa minimum niya. So medyo talaga mababa ngayon. So at tatandaan nyo mamay, isa na to pure vlogs lang po to mamay. Hindi po kasali dito mga perks. So pag may live siya, super chat doon sa mga channel nila is additional po yun. So anyways, dadako na tayo sa number 4, si Ka Utoy TV. Si paring Ka Utoy, meron siyang subscribers count top 59k. Nakapag-vlog na po siya ng 16 vlogs this month. At congratulations si Ka Utoy kasi meron siyang bagong motor. So congrats sa iyo, sana all. So ang views count niya po is pumapalo po ng 209,500 views. So pag kinuha natin estimated revenue ni paring Ka Utoy, that's around 419. So pag kinonvert po natin yan sa Philippine peso, that's around 23,803.39 pesos. So mayroon na po siyang pambayad sa kasi hulugan po yung motor niya. 5.3 yata ang pagkakabanggit niya. So kumbaga okay na okay, pero kumbaga hindi pa naman tapos ang buwan. At sila po mga kamay, tatandaan niyo po, meron silang in-aim every month. Si paring Ka Utoy, nabanggit niya $1,000 yata per month. So kumbaga meron din po yun i-achieve, pero sa channel ni Ka Utoy kayang-kaya po yun basta mag-upload lang po lahat sila. So anyways, dito tayo sa number 5, si Kuya Dang TV mga kamay. So kasali ito sa Battle of Champions. Meron siyang 60.1k na subscribers. So nakapag-vlog po siya this month ng walaw pa lang po mga kamay. So medyo low din kasi baka na-exhaust or napagod po si Kuya Dang nung Battle of Champions. So ang views count niya po is pumapalo po ng 94,200. So pag kinonvert natin yan sa estimated revenue by the views, that's around $188.40. So mababa po yan mga kamay. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 10,703 pesos. So sobrang baba po yan mga kamay kasi I think nagre-range sa akin lang si Kuya Dang mga around 30,000 and above, or maybe 6 digit. So yun po mga kamay. So anyways, dadako tayo sa number 6, si Tatay Frankie, si Franstar Channel. So meron siyang 131k. Nakapag-vlog po siya this month ng 12. So medyo lalo din si Tatay Frankie sa pag-upload. Ang views count niya po is pumapalo lang po ng 90,100 views. So sobrang baba din mga kamay. Pag kinuha natin estimated revenue ni Franstar, that's around $180.5
$1,020. So pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 10,237.16 pesos. So sobrang baba po niyan mga may. Kasi alam ko, nung nandun ako sa Bukana is kumbaga meron din siguro parang ina-achieve or tinatarget si Franstar na revenue at the end of the month. So hopefully maano po niyan, ma-capture niya po yun at mahabol niya po yun. So may time pa naman at alam niyo naman pag hanggat hindi nagtatapos ang buwan, may chance na ang mga uploads namin is pwedeng mag-viral mga may. So sambot po lahat ng mga mahinang vlogs namin. So ito, dadako na tayo sa pang-7 kasi 8 lang ang pag-uusapan natin, pang-7. Ito mga may, yung nagbabalik. So 2 months po itong walang upload si Kanuto TV, si Boss Pablo, si Kaman. So thank you sa pagpatuloy sa akin sa Kubunuto at pag-asikaso sa akin. At yun nga, wala masabi. Sobrang thank you. So meron siyang subscribers count na 109K. Nakapag-vlog na po siya this month ng 14. So parang sinisipagan ni Kanuto, nahabol niya. At meron po silang challenge ni Kangiti. So lang mga katuwaan challenge lang. So ang views count niya po is palo na po ng 149,000. Pag ginawa natin estimated revenue niya by the views, that's around $298. So pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 16,929.38 pesos. So ngayon ito, okay na rin kay Kanuto kasi bagong pa lang, parang new fight ulit or refresher sa pag-vlog. Pero syempre, alam niyo naman yung kalibre ni Kanuto mga may na malaki pong nakukuha niya earnings sa YouTube. So kumbaga much better dito. Kumbaga I think nag-range siguro si Kanuto ng mga 30 to 40k o mas mataas pa doon. At the same time medyo may problema lang yung yung channel, yung mga uploads niya nagli-limit. So limited yung nag-yellow yung dollar sign. So ibig sabihin konti lang pong nalabas na commercial or minsan wala. So kumbaga mababa po yung makakuha niyang earnings doon. So anyways, sana mawala na at mag full green na para ma-full blast yung ang kitain niya sa kada vlog mga may. Kumbaga kung meron siyang mataas na views, kung limited naman maliit po yun mga may. So kumbaga talo siya doon. So anyways, ito na yung pinakalas mga may, si Hansek Official. So meron siyang subscribers count na 110k. So nakapag-vlog na po sila ng 7. So sobrang laylo din si Hansek sa pag-vlog ngayon this September. So ang views count po nila is pumapalo lang po ng 52,600. So ang baba din mga may. Pag kinuha natin estimated revenue nila by the views, that's around $105.20. So pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 5,976.41 pesos. So itong estimated natin sa kanila is pang small YouTuber po to. So alam niyo naman po ang Hansek, silang lahat na nadidiscuss natin mga nasa mid na po yun ng mga vlogger. So kumbaga small YouTuber, nasa taas na po sila ng small YouTuber. So kumbaga sana magsibalikan yung kasi hindi lang po sila apektado, halos lahat po sa buong mundo. So siguro yung iba na may maintain yung yung views tsaka yung revenue. So anyways mga may, eto irarank na po natin sila. So lahat ng details mapapanood niyo po din sa screen. Titingnan natin kung sino nasa number 1 hanggang sa pinakadulo. So ang number 1 po natin, walang iba kundi si Kautoy TV, si Paring Kautoy. Pangalawa si Paring Kabungot Official. Pangatlo si Jokes MTV. Pang-4 si Kanuto TV, si Boss Pablo. Pang-5 si Kuya Dang TV. Pang-6 si Franstar Channel. Pang-7 si Jermil Perez, si Kabugoy. At yung panghuli, pang-8 si Hansek Official. So yan po ang pagkakasunod-sunod base po sa details nila sa kanilang channel. So number 1 po si Paring Kautoy. So congratulations and hopefully may itong mga vloggers na picture natin, sana magsibalikan po ang sigla ng kanilang channel kasi syempre at the same time syempre dapat sibagan din nila sa pag-upload para the more uploads, the more chance na magkaroon ng revenue at views po sana sa mga viewers mga may. So anyways mga may, sobrang thank you po sa mga panood at manood nitong vlogs natin at sa mga bagong subscribers natin at mga organic viewers, sobrang thank you. At sa lahat ng mga grupo na pupunta po sa atin, sobrang thank you sa walang sawang suporta na binibigyan niyo po sa akin. At yun nga, inulit ko, road to Great Pro tayo. Sobrang thank you kay Kuya Jesse, kay Tito Blackjack,
Kuya Emmet, kina Ma'am Stella, Nayolis, March 31, Sir Fred ko, Kuya Tap. Yan, sa lahat yung iba, hindi ko pa nabanggit, Ate Mila, Ate Janet, sa lahat ng Curious Gang, sa lahat ng grupo, sobrang thank you talaga sa walang sawang suportan niyo po sa akin. At yun nga, lagi pong pinapaalam ni Bidogs na abangan niyo po yung panonood ng vlogs natin. At don't skip ads po mga kamay, kasi dyan po kami kumikita, lalo ngayon very much maganda po yung bigayan. At yun nga, dyan lang po kayo ma-establish. So paano yan mga kamay? See you sa next vlog po natin mga kakamay.